Hi guys, this is Ana Kay Villalobos and welcome back to my channel. For today's video, we're going to do this makeup look while using yung mga items na pinili ni Alexei, my 2-year-old son. As well as sharing with you yung mga adulting lessons that I learned last year. So if you wanna see how I did this makeup look, please keep on watching. May mga ibang bagay talaga na kahit anong gawin natin is out of our control. Which one do you like? Oh no! Tsaka itong lesson naman na ito, natutunan mo siya from several times na nagkamali ka. Okay na ba? Parang naninibago ako dito ah. So it's not 2017-2018 era, it's Mommy Ana era, 2024. And I'm filming a beauty video again. Without further ado, let's start. Usually, ang pinamimilian ko for my primer is either the lotion or this stick. Pero ito yung pinili ni EXO. Ito yung gagamitin natin today. That one. Alin ang gusto mo? This one or this one? One. Okay. Ito yung ginagamit ko pag gusto kong ma-fill in yung aking pores and gusto kong ma-mattify yung aking face. It's a sun stick that's also a primer. And ang maganda dito, hindi ko na kailangan kamayin at i-blend siya. Ito mattified na. And then this side, medyo may shine from the skincare that I use. Maglagay din tayo sa ating neck. But the first adulting lesson I'll be sharing with you, at this age, mas marunong na ako mag-shift ng aking mindset or focus. So, ano ba ibig sabihin ko dun? As a Virgo, sa mga nagtitingin ng zodiac sign dyan, Virgo tends to worry and look out for problems. Pero ang kagandahan naman nun, if mahilig ka magtingin ng mga problems, naaagapan sila or nape-prevent. But then sometimes, I just tend to really focus on the problem and I forget to think about a solution. And yun yung laging sinasabi sa akin ng asawa ko, that you should focus on the solution and not the problem. Maganda yung nakakita mo beforehand kung ano mga pwedeng ma-encounter, but do not stop there. Kasama dun sa focus on the solution, not the problem, only focusing on the things that I can change and let go of the things that I can. May mga ibang bagay talaga na kahit anong gawin natin is out of our control. Bakit nga ba kalahati lang yung nilagyan ko nito? So, kung ano mga kaya mong i-change or baguhin or gawa ng paraan, gawan mo, pero pag hindi na talaga kaya, I think, alam niyo yun, it's just time to let go. Hindi na marunong si Ate Ana mag-film ng beauty video. Parang ano ba to? First impression, kaya kalahati lang yung ginawa ko. Pero at least guys, nakita niyo yung effect na talagang pag nadaanan, mattified, mas less yung itsura ng pores, mas blurred. Another thing about shifting yung focus and mindset, focusing on the things that I have and not on what's missing. Life is just about perspective. Depende kung paano mo isi-set ang iyong focus at ang iyong mindset. At ayan, ang bilis ng ating primer and sunscreen at the same time. At ang galing guys ng anak ko. For our base, ang pinili niya is si Arcadia Beauty. Walang daya yun guys. I'll be posting naman yung video dito. Walang second take. It's just that sabi niya, Mami, mag-promote ka naman. Dali, pipili tayo. May game tayo ha. You will pili from this one ha. So we are going to use si Arcadia Beauty in the shade number 1. And good news guys, sa mga nagre-request ng newer shades, we have newer shades that'll be available I think second half of the year pa nga lang. Maraming salamat sa continued support and nakakapagdagdag kami ng shades because of you guys, yung mga naunang bumili. Mahirap kasi maglabas ng masyadong maraming shades tas hindi nyo pala gusto yung formulation. So we have to walk before we can run as a brand. Kasi alam nyo naman, nagsimula uli kami with Arcadia Beauty from All Covered. But my number 2 adulting lesson is, as a breadwinner, you need to protect yourself. Okay, klaruhin ko lang to ha. Breadwinner meaning from my previous na lifestyle. Alam nyo naman yan. Wala naman akong dependent. But breadwinner dahil nanay at tatay na kami ni Jeloy. So kaming dalawa ang breadwinner. Na-share ko na sa inyo before na kumuha ko na insurance just for the sake para meron silang pambayad sa hospital or burial. Pero ngayon, iba na yung mentality. I need to protect myself so that I can protect my income and I can protect the people around me. Sa totoo lang, death is really scary. Ang hirap pag-usapan, lalo na dito sa atin kasi pag pinag-uusapan, parang feeling nila, ano ba, hindi naman minamanifest, wag naman. Parang ina-attract mo, ganyan. But we have to think of it as something na hindi tabu kasi at some point, talagang dadating at dadating tayo doon. So, we really have to talk about it and settle things so that when it happens, hindi naman sobrang prepared, no? Kasi wala naman nagiging prepared doon. But at least, alam mo na maluwalhati kang aalis kasi meron kang naiwan para sa mga tao sa paligid mo. So as breadwinners, we need to protect ourselves and think about those things. Done with my base, ang bilis lang nun. Kung di ako nag-e-explain, as in, baka wala pang 2 minutes, blended out ko na to. But what I love about this base is that even though my skin is not at its best, kung may dry skin ako or oily skin, hindi niya masyadong pinapa-oily throughout the day. Pero pag dry skin naman, katulad ngayon, yung gilid ng nose ko, hindi siya nagkikling dun sa mga dry patches and hindi
hindi rin niya ini-enhance. Alam niyo, super duper HD ng camera na to na talagang makikita niyo whatever happens on my skin. But yan, ilalagay ko guys yung link sa baba. Alam niyo, minsan lang ako mag-promote. Nailang kasi ako pag nagpo-promote ako ng sarili kong produkto, mas madaling mag-promote sa akin ng produkto ng iba. Concealer naman tayo ngayon, and ito yung napili ni Alexei. Which one do you like? Ito? Okay. This is one of the most recent concealers na kinuha ko, and the shade is in EP, tama ba? But it's a serum concealer, and usually on a daily basis hindi na ako naglalagay ng concealer. Ito lang yung base na yan, blush, lip tint, and then I'm off the house. But since this is a video, mag-concealer tayo. My third adulting lesson is about enjoying home more than ever. Nakita nyo naman, mga 20s ako, grabe, parang hindi na ako tumitigil sa bahay. And as much as that's really a perk of my work, alam nyo, na-realize ko din na nakakapagod din pala. Share ko lang sa inyo at time came na isang buwan, 4 na beses ako sa airport. Tapos, hindi na talaga siya masaya. Parang pag nakikita ko yung airport, parang medyo may pagod factor na. Pero tuloy-tuloy pa rin ako. Siguro, aminado ako na that time, masyado na siyang naging overwhelming na, oh yes, gusto ko mag-travel, pero hindi naman siguro yung ganun. Not that I'm not grateful. I'm super grateful for those times that I get to travel and share it with you guys. Alam kong love na love nyo ang travel vlogs ko. Sorry, but now at this age, I am enjoying home more than ever. If you come to realize, guys, mas matagal tayo sa bahay kesa sa tina-travel natin. So from now on, I will be treating travel as a treat, not as a lifestyle. And syempre guys, I truly acknowledge na I can only say this kasi nung 20s kami, nakita nyo naman kami ni Jelly, sobrang lagalag talaga namin. But usually on social media, no one talks about the fact na pag nagbakasyon ka para magpahinga, hindi ka naman talaga nakakapagpahinga. Lalo ka napapagod kasi syempre sa bakasyon mo, lulubos-lubusin mo. Maglalakad-lakad ka kasi syempre sayang yung oras, nandun ka na rin lang at nawala ako sa focus. Ngayon masasabi ko na, ang sarap palang tumambay sa bahay. Hindi mo naman sasabihin sa panahon ngayon na mas mura pag nasa bahay ka kasi alam niyo yan, pag nasa bahay at walang magawa, nasa cellphone tayo at nag-online shopping pa rin. So, it doesn't equate na pag nasa bahay ka, mas mura siya. It's just that pag nasa bahay ka, you spend time with your loved ones, and as well as, it's more relaxing than walking and walking. Hindi lang siguro din talaga ako mahilig maglakad. Traveling is nice, but we have to have this fine line between, you know, traveling too much when you don't need it. And guys may kanya-kanya tayong definition ng too much. So, yes, we will still travel. Baka magtaka kayo, kakasabi ko lang, bigla na ako nasa travel. Hindi na lang siguro kasing frequent nung katulad before. So now I'll be setting my face. Lately, this is what I've been loving. Alin ang gusto mong gamitin ni Mommy? Ito. This is the Laura Mercier, anong pangalan yan ito? Translucent Loose Setting Powder, Ultra Blur. Now, for my next adulting lesson, exposure therapy. Grabe guys, sobrang nag-benefit ako dito. Here's my very first video. Makikita nyo talaga na sobrang, alam mo yun, mahiyain. If you compare it to my videos now, hala, ang dami na manonood ng mga dati kong videos. Awkward talaga, but alam nyo yun, wala naman nagsisimula ng magaling talaga. Not unless you're super gifted. But honestly, I'm not. And baka kita nyo super spontaneous ko magsalita. But you know, it's just editing. Marami akong dead air sa mga videos. But really guys, super duper beneficial when you expose yourself to the things that you want to be great at. I cannot believe in 1,000 times na magiging YouTuber ako sa sobrang mahiyain ko. Pero siguro, na-get over ko yun kasi number 1, gusto ko talagang itry yung nakikita ko sa YouTube from foreign YouTubers doing beauty videos na parang kaya ko rin kasi mahilig naman talaga ako bumili ng mga makeup products tapos pwede kong i-share yung aking thoughts about them. And siguro, mas greater yon than my fear of being on camera. Tapos on camera, pero nasa bahay lang naman at mag-isa ko. So, doable pa din. Walang ibang taong nakakakita sa akin. And alam nyo, kahit ini-expose nyo naman yung sarili nyo sa mga bagay na gusto nyo magaling kayo. Minsan at minsan, hindi pala minsan, madalas, tinatanong ko yung sarili ko na, bakit ba ako nandito? Tama ba to para sa akin? So, kahit ini-expose mo yung sarili mo, more often than not, during that process, tatanungin mo yung sarili mo kung tama ba yung ginagawa mo. Para dyan ka ba sa ginagawa mo? O ipinipilit mo lang yung sarili mo. But ang masasabi ko lang is, i-continue nyo lang, i-expose nyo lang na expose yung sarili nyo. Hindi siya komportable sa umpisa. I mean it. Ako mismo, looking back dun sa mga dati kong videos, nahihiya ako. So, I am the perfect example that exposure therapy really works. Pero guys ayan, hindi ko siya pinowderan ng buo kasi may mga ilalagay pa akong cream products. Next na pinili ni Alexei is this Rare Beauty na madumi. Which one do you like, Mommy, to use?
Okay, okay. This is the Rare Beauty Bronzer Stick in Happy Sol. And this one, tirinay ko siyang diretso sa face ko, pero hindi ko siya kaya i-blend na ganun. So what I do, ang dami pala nilagay. Naglalagay ako sa likod ng kamay ko. Kadalasan ang ginagamit ko is just sponge, but today, I'm going to use a brush, maiba naman. And I'll be bronzing and contouring at the same time. Hindi na ako nagbabronzer, tapos saka pa magko-contour. Isahan na lang yan, sis. What I like about this bronzer, napakadali niyang i-blend. Kaso itong shade na to, mag-work lang sa'yo if medium skin tone ka. Kasi for me, this is already warm. So kung mas lighter ang skin tone mo, baka masyado siyang orange for you. And then I bring it down to my neck. Tapos I'm going to use the same brush na din for contouring my nose because nakakatamad maglaba ng brush and yan lang ang ating gagamitin. Gaganito ko na lang siya. Ano bang tawag dyan? Ipipinch. And guys when I say exposure therapy, hindi mo naman kailangan talagang super mega dive into what you want to do. It will depend on your pacing. Gusto nyo pa konti-konti lang, but over a period of time, yun nga yung nangyari sa akin. Paunti-unti ako nagpo-post ng mga videos ko. Hindi mo kailangang ishock yung sarili mo na i-expose ng todo. Do it sa pacing mo. I'm done with my bronzer and contour at the same time, so I'll be doing my brows naman. Ang galing din mamili ng anak ko. Alin ang gagamitin ni Mommy? Which one? That one? Are you sure? Okay. Which one do you like Mommy to use? That one? Sure? Both are from Benefit, and it's the Benefit Precisely My Brow in the shade 3.5 and the 24-hour brow setter. Actually guys, kakagawa lang ng aking kilay, and what I do is mostly threading. Kaso hindi ko alam kung napapansin niyo, medyo napanipis siya ngayon. Hindi ko kasi nasabihan si ate na wag masyadong pakanipisan, just to define a little bit, especially yung napili ni Alexei na gagamitin ko for my lips is quite red. And yes, napakadali talaga mag-fill in pagka bagong thread ang kilay. Huwag niyong isipin na laging ganito ang itsura ng aking kilay kasi hindi. Super bilis ko lang ginawa nito na hindi ko pa nasasabi yung adulting lesson. But my fifth one is, alam nyo, it's okay to miss out on things. As a YouTuber for I do not know how many years na, parang dapat laging may ganap, dapat laging may bago. Sa totoo lang, nakakapagod. Parang nakadevelop pa ako ng FOMO or like fear of missing out. Ayaw mo may ma-miss out na hindi ka pa tapos mag-process dun sa kakapangyari lang. May panibago na namang nangyayari. You forget to enjoy the present and you don't find contentment. I'm so glad I chanced upon JOMO, which is the opposite of FOMO. If FOMO is the fear of missing out, JOMO is the joy of missing out. Okay lang kahit hindi ka pa laging updated. Okay lang din kung hindi ka laging present sa event. Buti na lang din na i-share ko to sa inyo kasi baka nagtataka kayo, bakit parang hindi na nag-a-attend si Ate Ana ng events? Siguro hindi lang para sa akin yung sunod-sunod na events at feeling ko rin sa sobrang sunod-sunod ng events, hindi lang ako yung napapagod, pati mga nanonood sa akin, napapagod na din. Meron ba kayong feeling na ganun? FOMO and JOMO, depende na lang sa inyo kung alin yung pipiliin nyo. Medyo ngayon, nandun ako sa JOMO na part. Next is this brow setter. Sa totoo lang, hindi naman to like super nakaka-laminate or nakakataas. Parang kung anong nakita nyo lang din na itsura ng brows ko, ay ganyan lang din yan after kong i-apply ito. Lalo na pag maikli yung aking brows, medyo matigas ang ulo niya pag maikli. Kasi diba, the more siya na umiikli, yung hair niya is makapal. So, mas mahirap pasunodin. The more siya na humahaba, mas kaya ko siyang pasunurin sa mga brow gel since meron siyang part kung saan manipis na siya and yun yung kayang isway ng ating gel. Nagets ba yung sinabi ko? And on the other side, now for my next adulting lesson, slow progress is still progress and progress is not linear. Dati talaga, whenever there is a new project na napag-iisipan kong gawin, simulate ko sa utak ko kung paano siya mag-go. Tapos pag nababagalan ako, it's either number one, full effort ko siya. Full effort para mas mabilis kong makita yung resulta. Tapos nababurn out agad ako. O di kaya naman, number two, hindi ko na lang siya gagawin at all. Kasi nga nababagalan ako bago ko makita yung resulta. Nawawalan ako ng gana to start the project. Now I can say I'm much better than that. I allow myself to acknowledge that slow progress is still progress. Tsaka pag nagpo-progress ka naman from point A to point B, let's say, this is your point A and you're going to point B. Hindi naman yan isang linyang paganyan. Kung galing ka sa point A, it might be like this. Like yung ginawa ko sa diet ko. Oh, okay. Tapos biglang okay, more cheat day. Nakalimutan ko na nag-diet ako. And then, ginaganan ulit ako kasi nag-cheat ako so kailangan ko bawin. Pero nakakapagod
bago din pala. Ganyan siya. Para siyang ganyan. Maglalagay ako ng graph dito na nakita ko somewhere. It doesn't matter how many ups and downs you go through as long as you get from point A to point B. Proven ko yan last year with the weight loss that I did. I started from March and then till now, kinikip ko na lang kung ano yung ginawa ko. Maraming days talaga na kinu-question ko yung sarili ko na may resulta ba ako makikita kasi parang nagiging okay ganado, tas biglang cheat. Tas biglang nagiging okay. So, saka ko na lang na-realize after several months na, nag-lose pala talaga ako ng weight kahit hindi siya sobrang strict na diet. But what I noticed, dahil nga ganun ang ginawa ko, I was able to develop this kind of self-discipline kasi hindi ko siya minadali and parang trainin ko yung sarili ko to develop a habit. Yun din ang isa nyong madedevelop if hindi ganun kabilis bago mo ma-achieve yung progress na gusto mo. Dito rin papasok yung sinasabi nila, no matter how cliche it sounds, that you need to trust the process. Learn to immerse yourself in the process. Huwag mo masyadong tingnan agad kung anong na-achieve mo. Basta patuloy mo lang gawin consistently yung habit na dinedevelop mo o yung bagong routine na ginagawa mo. Now we're moving on to blush and yung mga pinagpilian ni X, those are the blush shades that will be coming out. So pare-pareho silang Arcadia. Now, choose ka alin ang gusto mo. This one? Okay. Usually, ina-apply ko to with a sponge. I have a smaller sponge than this. Pero today, para maiba lang, I'm going to apply it with a brush. Next lesson that I'm slowly learning. Kumbaga, ano pa to work in progress pa tong lesson na to. There will be always something new and it's okay not to have them. This goes way back as I am trying to heal my inner child. Nung bata kasi kami, we don't always have the most updated gadget, the newest shoes, the newest kung ano mang new. So, siguro nung lumaki ako, tapos nagkaroon ako ng budget to buy the things that I want, talagang pag may bago, gusto kong matry. And no, walang kasalanan na magulang ko doon because kung anong ginawa nila sa akin, yun din ang gagawin ko kay Alexei, na hindi kailangan lahat ng bago ay meron ka. Kasi kung ganun ang mentality mo, laging may bago at nakakapagod to keep up with everything that is new, that is updated. This is the first layer, guys. And as you can see, it's very natural looking. So kung ikaw ay baguhan, hindi ka mapapasobra ng lagay, but you can build it up. And what's good with this one is that it has this hybrid formulation na kahit ipinatong ko siya sa ilang portion na meron ng pulbo yung mukha ko, it will work whether it's on cream or liquid or powder, it performs the same. It will not disrupt your base. But yun nga, i-build pa natin, lalo na't ako ay nagbi-video ngayon kasi nga, pag nagbi-video ka, nawawash out talaga yan. Tsaka isa pang area kung saan ko na-apply itong adulting lesson na to. I know my work is to inform you guys of the latest makeup, any beauty-related items actually, or kahit nga lifestyle-related items, pasok pa rin yun sa trabaho ko. But I have learned to stop being the try-all girl. Alam nyo yung may mga bagong releases, tapos it's either I get sent the products through PR o di kaya bibilihin ko, tapos itatry ko kahit hindi naman ako super interesado kasi bago siya and naghahanap talaga yung mga tao ng review. I learned to add a new screening process when it comes to reviewing things, mas authentic. Whenever there's a new release now, ang ginagawa ko na ngayon is that hindi na ako basta nagbibigay ng address ko for PR. Most of the time, I buy the products kung gusto ko talagang itry kasi pag binili ko yun, ibig sabihin interesado ako. At kung interesado ako, parang nakakuha kayo ng extra layer of protection na hindi naman bibili ni ate yan kung hindi niya talaga gustong-gusto. So ang bagong format ngayon, may bagong releases, tapos kung nagustuhan ko, bibilin ko, tapos saka ko palang re-reviewin. May mga nakukuha pa rin ako mga PR packages, but as you can see, hindi na ako nag-unbox na mga PR talaga, mostly from yung mga brands lang na mga nakatrabaho ko na before, just because I don't just want to be a try-all girl na katulad talaga dati, super hustle ko, lahat ng bago I want to try. And guys, uunahan ko na kayo not that I'm not grateful to be sent yung mga PR products, kasi meron talagang time na pag nasisendan ako ng mga brands na dream ko lang makipagtrabaho, sobrang tuwang-tuwa talaga ako. Pero pag masyado na siyang marami, nahihiya na rin ako na nagsisend sa akin tapos hindi ko nare-review yung products nila. Pero hindi ko talaga kaya lahat na sabay-sabay. Done with the blush, hindi ko na siya sobrang pinakak talaga because this is how I would normally put on yung aking blush. Siguro magdagdag lang ako ng konti dito sa gitna. Next, I'll be doing my lashes. Ang pinili ni Alexei ay itong bago pa. Actually, backup ko ito. Can you count? 1, Oopsies. Ato. This is still my favorite mascara from them. This is the Maybelline The Falsies Lash Lift Hydro Fuge Waterproof version. Before curling my lashes, tinatanggal ko yung mga product na pwede kong tanggalin. Saka pa lang magka-curl.
The 8th lesson that I want to share with you don't need to read a lot of self-help books. There was a time na grabe, super duper basa ako ng mga self-help books that I forgot to execute all of them. Alam nyo, they definitely help kasi they broaden your horizon and galing yan sa iba-ibang tao. So yung mga hindi mo naiisip nila and nagagamit mo sila or natatry mo sa buhay mo. Iba-iba ang author, iba-iba ang experiences na sinishare. So it's nice to read self-help books. Pero pag masyado ka naman naglalaan ng oras sa self-help books na nakakalimutan mong i-execute yung mga natutunan mo, baliwala din yung nabasa mo. Ang ganda talaga na mascara na to. As you can see, napatayo niya yung aking lashes. And need talaga na waterproof because if hindi siya waterproof, hindi mag-work sa akin. Bagsak yung lashes ko pag ganyan. Don't spend all your time reading. Instead, put it into action so you will develop self-discipline. Alam nyo guys, ang disiplina, hindi naman nababasa sa libro yan. You need to practice it in order to develop self-discipline. Hindi siya nakukuha in one go at mas lalo ngang hindi siya nababasa. Kasi on my downtime, yun talaga yung aking joy, reading books. Kaso hindi nga lang super ngayon dahil nga pag may anak ka na, diba? Nakakakonsensya magbasa ng libro. Yun, iniisip ko kung ako ay maglalagay pa sa lower lashes. Sige, i-push na natin to. Nagkakaroon talaga siya ng lashes. Kanina, diba? Walang-wala. This is actually my favorite part of the look. Kasi ito yung alam kong patapos na ako. Which one ang gagamitin ni Mommy? That one? Are you sure? Gagamitin mo din? The Arcadia Beauty Lip Tint, this will be coming out soon. And guys, lahat ng pinamilian again ni X na shades are from Arcadia. So 5 shades ang available. The blush and the lip tint will be coming out soon pero hindi pa po ito ang ating final packaging. So ano lang to, sample na hawak ko. Sayang, so ubusin ko din yung laman. And we call this the Arcadia Beauty Daily Lip Tint kasi ito yung talagang ginagamit ko on a daily basis. Plus ito yung mga shades na hinahanap ko sa lip tint na hindi agad available dito sa atin. But the way how I apply this is, maglalagay muna ako ng isang layer. So, ganyan lang yan. And then, so sa unang lagay mo, it's a flush of color. But the way how I really apply this is I put on 2 layers. Sa pinakaunang beses kong ilalagay siya. Sa umpisa ng araw actually. Makikita nyo from glossy, naging matte na siya. But this is a comfortable matte finish and it's a hybrid formulation as well kasi nagsa-start siya from glossy tapos magiging matte na ganito. Like ang ating blush, cream siya pero pag nilagay mo mukha siyang powder at hindi mo na need powderan. So all hybrid formulations yung ilalabas natin. Kaya lalagyan ko na siya ng second layer. And throughout the day, whenever magre-retouch ako nito, talagang isang layer na lang ang nilalagay ko. This also stains kasi. Uunahan ko na kayo guys, this is not transfer-proof nor kiss-proof because this is a lip tint. And in my opinion, usually pag lip tint, ganyan naman talaga siya. Nagsistain lang siya. So, hindi naman ito lipstick. This is really made for daily use. And whenever you put something that will make it transfer-proof or kiss-proof, it entails more chemicals. Ang goal ni Arcadia is for you to use products that is good for your skin. Actually, super excited ako na matry ninyo kasi ito yung mga lip tint shades na hinahanap ko locally na hindi ko siya mahanap. Kaya ang ginawa namin sa brand namin, yun yung mga blush and lip tint shades na ilalabas natin. Hindi ko na na-share ang lesson kasi mabilis lang naman to. So for the 9th lesson, most of the stress comes from the way you react and not the way life really is. Sobrang akong ako to. Minsan parang sobrang liit lang na bagay. Nagagawa kong big deal. Yan ang sinasabi ni Jelly sa akin at yan ang mga sinasabi ng mga asawa natin sa atin. Kaya natin magpalaki ng problema. I have really learned to adjust my attitude and leave the stress behind. Kasi sa totoo lang, at the end of the day, with what I'm doing to myself, ako lang din talaga yung nahihirapan eh. So, if I continue that kind of attitude na ayaw ng mga asawa natin, sarili ko lang din ang pinapahirapan ko, plus napapahirapan ko pa yung mga tao sa paligid ko. Breathing exercise, inhale, exhale, and let go. And last but not the least, highlighter. Alam nyo, natuwa ako na ito yung pinili ni X kasi ito yung isa sa mga highlighter na bet ko from last year. 1. Which one? Ito. Okay, all done! Kalimutan ko isama sa video ko. It's a Korean brand, Lily by Red. Mukha siyang puting-puti na ganyan, pero ang ganda ng flex nito. Pakita ko sa inyo. But the only thing is that you have to build it up. This is a very, very sheer layer. For my 10th lesson, health is wealth pala talaga. Ngayon ko lang na-realize yan, siguro dahil I'm already in my 30s. Kasi nung 20s ako, wala talaga akong pakialam sa ganyan. Sa totoo lang ha. What I can share with you, I'm still in the process of gearing my family towards a healthier us. It's just that if you want to
change something, kailangan mong magsimula sa sarili mo. Kailangan mong i-model yan. Mahirap kasi magturo sa iba kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo siya kayang gawin. Gusto ko talagang humaba yung buhay ko because my son is very, very young. Ang sarap siguro na tumanda na nasasabayan mo pa rin yung trip ng anak mo. In order to do that, you have to be really healthy. Kasi kung ano yung nilalagay mo sa katawan mo, yan din yung ibabalik niya sa'yo. Last but not the least, facial mist. Ayan. Tsaka itong lesson naman na ito, natutunan mo siya from several times na nagkamali ka. Ang masama daw is yung nangyari sa'yo, pero paulit-ulit mong ginagawa yung mali mo. Ang maganda, natututo ka. Natuyuin lang natin siya. And isa rin to sa adulting lesson. Wala na akong pasensya magpatuyo ng facial mist. Ine-electric fanan ko na yan. I think I'm already okay with this. Lahat guys ng items na ginamit ko, I'll be putting the link in the info box below. I hope you learned something today. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye. Ano daw pag... Wow!